Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare Development sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo. Sa katunayan, umabot sa mahigit 23 million pesos na tulong pinansyal ang naipamahagi ng DSWD Field Office 5 sa mahigit 4,000 pamilyang naapektuhan ng bagyong uwan sa Sorsogon. Sa ilalim ng isinagawang emergency cash transfer payout, binibigyan ng unconditional cash grant ang mga pamilyang nasalanta ng kalamidad na pwedeng gamitin para sa kanilang araw-araw na pangangailangan at pagkukumpuni ng kanilang mga nasirang tahanan. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong mapapabayaan lalo na sa panahon ng sakuna. Umabot na sa 140 tao ang nasugatan dahil sa mga paputok. 15 ang nadagdag sa nakalipas lang na 24 oras. 95% sa mga sugatan ay may edad 19 na taong gulang pababa. Mas mababa pa rin ang nasabing bilang kung ikukumpara noong kaparehong panahon sa nakalipas na taon. Kabilang sa tatlong dahilan ng injury ay mula sa 5-star, boga at hindi pa matukoy na paputok. Payo ng Department of Health sa mga nasugatan, tumawag agad sa National Emergency Hotline number 911 para agad na matulungan ng mga otoridad. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nakaplagan sa mga residente sa Cagayan de Oro City ang duha ka managlahing insidente sa paglabay og fetus kun unborn baby sa duha ka barangay natong weekend. Sa report sa Cagayan de Oro City Police Office adlaw nga Sabado, Disyembre 27 ning tuiga, usa ka fetus ang nakitaan sa kasapaan sa Purok 13, Baloy, Barangay Tablon. Gibanaban ang ana sa 8 months and 1 day old ang mga fetus. Patay na sab kini nga nakitaan sa mga otoridad. Samtang samang insidente sabang nahitabo adlawng Domingo, Disyembre 28 ning tuiga sa Coastal Road sa Agora, Barangay Lapasan. Gibanabanan sab nga ana sa 4 hangtod 5 kabulan among fetus nga nadiskubre sa lugar. Sa karon pa rin ang pagpangita sa mga responsable sa krimen. Gikuha na sab og swab samples among mga fetus aron nga ipailawom sa DNA testing nga makatabang sa pag-ila sa mga inahan sa mga biktima. Malampuson gipahigayon sa Police Regional Office 12 kon PRO 12 ang seremonya kon nasa dungan nga gipangguba ang mga nakumpiskang pabuto, illegal pyrotechnic devices ug improvised boga sa tibok rehiyon sa Socsargen natong Disyembre 27 ning tuiga. Sa Sarangani Police Provincial Office gipahigayon ang ceremonial destruction sa mga nakumpiskang pabuto ug improvised cannons. Sa Sarangani Police Provincial Office grounds, dinigi panglata ang mga lantaka o boga gamit ang fire truck. Samtang ang mga pabuto gipang basa aron nga dili na magamit. Samtang sa mga seremonya sa manggihimo sa General Santos City Police Office sa mga nakumpiska sab nilang managlaing pabuto ug improvised boga. Gipangguba sab ang mga nakumpiskang iligal nga mga pabuto sa Amas, Kidapawan City ug sa South Cotabato Police Provincial Office sa Barangay Morales, Coronadal City. Ug mo kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bakong, Pilipinas.